Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ngayon daw po, tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, mayroon lang itinatay yung tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Ito ang naging pahayag ng mga sibilyang Pilipino na pumalawat sa West Philippine Sea nang dahil sa nakita nilang bagay na kahinahinalang ibinao ng China nang marating nila at nakapasok sa 20 nautical miles ng Baho de Masinloc. Sa kanilang pagpalaot ay nakapamigay sila ng tulong at suporta sa mga mangingisdang Pilipino na doon din nangingisda. Ayon mismo sa leader ng grupo ng mga sibilyang ito, matapang nilang sinuong ang delikadong paglalakbay para lamang magtagumpay ang kanilang misyon sa lugar. Agad na sinumbong sa kanila ng mga mangingisdang Pilipino na naroon din sa lugar na nasa isang buwan na pala ang nakakalipas mula ng pagbawalan sila ng mga barko ng China na makalapit at makapangisda sa mismong bahura. Subalit bukod sa mga hinaing ng mga mangingisda, isa pa sa kanilang inamin sa grupo ng mga sibilyan ang paglalagay ng kahinahinalang tubo sa mismong lugar ng mga Chinese. Subalit wala silang ideya kung para saan ito at kung ano ang kinalaman ng tubo sa lugar. Hindi na nila ito nausisa dahil na nga sa pinagbawalan silang lumapit sa naturang bahura. Ayon pa sa mga mangisda, pinalibutan na dinumano ang paligid ng bahura ng mga Chinese vessels. Ayon sa kanila, ay 4 ang nagbabantay na barko sa bukana o mismong pintuan ng bahura habang nasa 5 naman ang nasa loob mismo ng bahura na hindi din nila alam kung ano ang ginagawa nila doon. Hinihingan din sila ng mga huling isda ng mga Chinese ang mga Pilipinong mangisda na naroon hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din matukoy kung ano ang meron sa Baho de Masinloc at bakit nagbao ng China ng malaking tubo sa mismong bahura. Tila pinagbabawalan ng ating mga mangisdang Pilipino na makapangisda sa sarili nating teritoryo. Hindi din nila hinahayaang makalapit sa mismong paligid ng bahura ang mga naghahanap buhay na mga Pinoy. At ayon pa sa China, ikukulong umano nila ang mga trespassers sa South China Sea at manghihimasok sa kanilang teritoryo. Pero ang Philippine Coast Guard hindi umano magpapatinag sa pananakot na ito ng China. Mukhang ayaw nang maulit ng China ang ginawang civilian convoy sa West Philippine Sea dahil sa bagong patakaran na kanilang ipapatupad sa darating na Hunyo. Ang pahayag na ito ay galing sa inilabas na artikulo sa South China Morning Post. Aarestuhin na muna ng China ang Coast Guard. Aarestuhin na muna ng Chinese Coast Guard ang sinumang dayuhan na manghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea at hindi ito idadaan sa anumang paglilitis at kaya umano nilang ikulong ang mga trespassers na hanggang 60 araw. At ang bagong patakaran na ito ay kumpirmado din ng Chinese Embassy natin sa Maynila. Kung matatandaan, matagal nang pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line na mapa ng China na halos sakupin ng buong South China Sea maging ang Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas kung nasaan ang Scarborough Shoal. Ang 2016 arbitral award ay nagpawalang bisa sa 9-dash line. Diin ng DFA sa isang pahayag noong 31 ng Agosto noong nakaraang taon. Noong Hulyo 12, 2016, nanalo ang Pilipinas sa petisyon nito sa Hague-based Permanent Court of Arbitration o PCA matapos pawalang bisa ng tribunal ang pag-angkin ng Beijing ng mga makasaysayang karapatan sa halos buong South China Sea. Tumanggi ang China na tanggapin ang desisyon ng tribunal. Ang mga maritime area ng South China Sea na sakop ng 9-dash line ay salungat sa convention at walang legal na epekto hanggang sa lumampas sa mga ito sa geographic at substantive na mga limitasyon ng maritime entitlements ng China sa ilalim ng convention. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na ang paglabas ng 2023 na edisyon ng mapa ay routine practice in China's exercise of sovereignty in accordance with the law. Para sa ating Philippine Coast Guard, illegal ang bagong patakaran ng China. Narito ang naging pahayag ni spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. The mere fact that they claim full sovereignty over our own exclusive economic zone at ang gina-justify lang naman nila is yung imaginary 9-dash line nila.
Ayon pa sa PCG, nananakot lamang umano ang China dahil malabong manghuli ng mga dayuhan ng China Coast Guard dahil siguradong makakalaban nila ang international community. Kasama na dito ang ibang mga bansang mayroon ding kanya-kanyang inaangking teritoryo sa South China Sea. It's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese, the Malaysian, the Indonesian? No? Ayon din sa Coast Guard, Pilipinas ang pinupuntirya ng bagong domestic law ng China para takutin ang mga sibilyang Pilipino at pigilan silang sumali sa mga civilian convoy sa West Philippine Sea at para hindi na ito maulit pang muli. Umabot sa 10 Chinese vessels ang pinadala ng China sa Scarborough Shoal para lamang harangin ang ating convoy noong Huwebes. Ayon sa PCG, sobra-sobra muna ito lalo't puro mga mangisda lamang naman ang kasama sa civilian convoy. Ibig sabihin, they were really paranoid, no? And convinced dun sa sarili nilang kasinungalingan na etong Filipino fishing boats na pinadala natin dito ay sanctioned ng national government, and we're going to stir up more trouble in Baho de Masinloc. Gayunpaman, tagumpay naman ang naging misyon ng convoy na ito dahil naipamahagi nila ang bitbit nilang ayuda sa mga mangisda sa lugar. Kung matatandaan, tagumpay ang atin dito coalition sa paglalagay ng mga boya na magsisibing symbolic marker sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Dakong alas 7:30 ng umaga nang tumulak ang convoy ng 100 bangka patungong Zambales. Naibigay na rin ng grupo ang mga kinakailangan na supplies tulad ng pagkain, gamot at gasolina sa mga mangisdang Pilipino. Tiniyak ng atin ito na magtutuloy-tuloy ang kanilang misyon sa kabila ng pagpapakita ng lakas ng China sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc at sa Panatag Shoal. Ibinahagi naman ng advance party na atin ito ang kanilang naging karanasan sa kanilang misyon at kung paano nila nalusutan ng mga Chinese vessels. So, nag-disguise kami as fisher po. So, umalis kami rito, naglayag kami. Then, after po ng paglayag namin, around 11:30 ng gabi, nakarating po kami around 20 nautical miles away from Baho de Masinloc. Sila ang advance group ng civilian convoy na palihim na pumasok sa 20 nautical miles ng Baho de Masinloc para marating nila ito at maihatid ang supply at diesel para sa mga mangisdang Pilipino malapit sa Bahura. Umabot umano sila ng hanggang 20 nautical miles mula sa Bahura at upang hindi sila pag-initan ng mga barko ng China ay nagpanggap sila bilang mga mangisda. Tumambay sa isang lugar ang kanilang bangka hanggang sa unti-unti nang nagdatingan ang mga Pilipinong mangisda, subalit binuntutan silang muli ng Chinese Navy. Standby, standby. Tumayo ngayon ako, nag-advise ako sa mga kasama ko, pakibaon nyo yung camera nyo. Wala munang camera, walang ilalabas. Aklas as fisher folks lang. Hasta mangisda tayo, umawak ng mga payaw, dyan lang tayo, tambay lang. Matapos ang isang oras ay mas lalo pang dumami ang mga isda kaya napilitan na nilang ipamigay ang lahat ng kanilang dalang ayuda para sa mga mangisda, tsaka na rin nila inilabas ang kanilang tarpaulin na nagpapakitang bahagi sila ng civilian convoy ng Pilipinas. At mula noon ay sinimulan na silang sundan ng mga barko ng China. 2 maritime militia vessels ang nakahalata na sa kanila kaya bahagya silang lumayo sa lugar pero sinundan na sila ng helicopter ng China. Umabot sa 6,000 litrong diesel sa kabuuan ng kanilang naipamahagi. Kasama pa dito ang nasa mahigit 800 mga relief packs ang naipamigay ng convoy sa mga mangisda. Pangunahing nabigyan ng tulong ang mga mangisda mula sa bayan ng Masinloc. Samantala, hanggang sa ngayon ay hindi pa din matukoy kung ano nga ba talaga ang malaking tubo na ibinuo ng China sa Baho de Masinloc. Hindi pa din kasi nakakapasok maging ang ating mga Coast Guard sa naturang Bahura. Pero isa lamang sigurado, isa na naman itong paghahanda para sa China upang muling gatasan ng ating Bahura. Nais na naman nilang kumuha ng kung anumang meron ng Baho de Masinloc upang ito'y kanilang mapakinabangan. Ginagawa ng China ang mga ito tulad na lamang na paghulog ng kung ano-anong bagay sa karagatan na hindi pa din matukoy kung ano ito dahil sa ang West Philippine Sea ay napakayaman sa mga natural resources at marine life. Mayaman ng West Philippine Sea mula sa oil and natural gas reserves. Ayon sa ginawang survey ng US Geological Survey noong taong 2013, ang South China Sea ay may tinatayang 11 billion barrels of oil at 190 trillion cubic feet of natural gas. Ayon naman sa US Energy Information Administration,
Ang Recto o Reed Bank ay ang lugar na may pinakamaraming oil at natural gas sa bahaging ito ng karagatan. Ayon sa makasaysayang Hague ruling noong taong 2016, sinasabing ang Recto Bank ay parte ng Philippine Exclusive Economic Zone.